balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po ang halos 3 buwan na ensayo ng dalawang super bantamweight superstar sa pagitan ni Marlon Tapales at Japanese monster Naoya Inoue, sa wakas mga idol, nagkita at nagharap na po ang dalawang kampiyon sa unang pagkakataon sa kanilang una at huling presscon para sa bakbakan nila sa December 26 na gaganapin sa Tokyo, Japan. At sa naging presscon mga idol, present din po ang legendary promoter ni si Bob Arum. Todo bantay talaga ito sa kanyang alaga. Pagdating naman mga idol sa harapan ni Marlon Tapales at Inoue, medyo malaki ng konti ang ating pabato mga idol. At tila sa mukha ngayon ni Marlon Tapales mga idol, parang kakainin na nito ng buhay si Inoue sa face-off pa lang. Abangan na lang natin mga idol ang weigh-in bukas. Malamang ganitong oras din mangyayari ang timbangan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po pasukuin ni Anthony Joshua ang matigas na kalaban nito na si Otto Wallen sa round 5 ng kanilang bakbakan na siya dati ang nagpahirap sa laban kay Tyson Fury. E natanong po mga idol ang dating heavyweight champion kung interesado pa ba ito sa laban sa mortal na karibal nito na si Deontay Wilder matapos ma-upset sa laban kay Parker sa isang lopsided unanimous decision. At ayon sa British fighter mga idol, wala naman daw siya problema kahit sino pa makabangga niya sa kanyang susunod na laban. Papalag daw siya kahit kay Fury at Wilder o kahit sino mang malalakas sa heavyweight division. Subalit mukhang maasim nga po mga idol ang timpla ng promoter ni Anthony Joshua na si Eddie Hearn. Dahil ayon sa kanya mga idol, pag-iisipan daw muna nila ang laban kay Wilder dahil nga natalo ito sa laban. Sa totoo lang daw mga idol, ready na daw sana i-announce ni Eddie Hearn ang bakbakan ng dalawang heavyweight superstar na gaganapin sa Marso sa Middle East. Kaso sa hindi inaasahan na pagkatalo ni Wilder, pag-iisipan daw muna nila mga idol kung itutuloy nila ang laban o hindi. Kasabay nito mga idol, manonood daw ng live si Eddie Hearn sa bakbakan ni Usyk at Tyson Fury at itry nito na kunin ang mananalo sa kanilang undisputed fight para sa laban sa kanyang alagan si Joshua. So ibig sabihin nito mga idol, talagang lumalabo na hindi makukuha ni Wilder ang laban kay Anthony Joshua sa 2024. Samantala speaking kay Deontay Wilder mga idol, matapos ang malungkot na pagkatalo nito kay Joseph Parker, kagad naman ito nag-live sa kanyang Instagram account at nagpapasalamat siya mga idol sa kanyang mga boxing fans na sumuporta sa kanyang laban at humihingi na rin siya ng tawad dahil hindi niya nakuha ang panalo sa kanyang unang laban sa labas ng US. We came up short tonight, I don't know what happened to be honest, my timing was off and I didn't throw my punches. I didn't let my hands go like I supposed to. Sometimes it get like that, you know what I mean? But, you live to see another fight. You live to see another moment. That's all that matters. Still full of happiness. I'm still full of joy. I'm still full of smiles. Sorry if I let anyone down. But we'll be back though. That's the good thing about it.